mga kaagri. 2 taon mula nang inilunsad ng Department of Agriculture ang Young Farmers Challenge Program, mayroon na tayong 9 na matagumpay na mga young farmers dito sa probinsya ng Siquijor. Ang programang ito ay bukod tanging inilunsad para sa mga kabataang may edad na 18 to 30 years old at may passion sa pagnenegosyo sa agrikultura. Tulad na lamang ng pagtatanim ng mga gulay at prutas, paghahayupan, o sa processing at maging sa digital agriculture. Ang kinailangan lamang gawin ay mag-submit ng business model canvas na siyang naglalaman ng kanilang business proposal. At sa magkasunod ngang 2 taon, isa sa 9 na winners ang nagwagi at umabot sa regional level ng Young Farmers Challenge. Siya ay si Mr. Franz Sumundong, 26 na taong gulang at tubong Tignao, Lassi, Siquijor. Ang agri-venture ni Mr. Sumundong ay sa produksyon ng kambing at baka na kung tawagin ay Bunacaus Livestock Farm. Ang farm na ito ay solong pagmamayari at pinamamalahaan ni Mr. Sumundong. Halina't samahan niyo kaming bisitahin ang farm ni Mr. Sumundong at ma-inspire sa kanyang kwento ng tagumpay. Ito ng bagong pananaw. Welcome to my Bunacaus Livestock Farm. Malakas ang kooperasyon, katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at riba. I'm Franz F. Sumundong from Tignao, Lassi, Siquijor, your regional Young Farmer Challenge Our Day 2022, Region 7. I'm into integrated livestock farming, focusing on goats and cattle. Ang naging inspiration ko sa aking pagpa-farming ay ang aking mga grandparents. Kasi noong bata pa ako, sinasama nila ako sa kanilang sakahan, tumutulong na din ako. At hanggang napagmahal na rin ako sa pagsasaka, yun ang naging tulay para kumuha ako ng kursong agrikultura. At pagka-graduate ko sa kursong Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science, agad akong nagsimula paunti-unti ng aking farm. Simula ako sa native breeds of goat and 1-head cattle. Sa ngayon, konektado ako sa Municipal Agriculture Office sa lungsod ng Maria as agricultural technologist. As an agricultural technologist in livestock, nakatulong ito para ma-apply ko mismo dito sa aking farm at makatulong na rin sa ibang taong nangangailangan sa aking services. Year 2017, nagsimula ako mag-alaga ng native goats, composed of 7 heads, and then napagtanto ko na medyo maliit lang ang kita sa native goats, kaya binenta ko at nag-upgrade ako into boer goats. Nag-alaga din ako same year ng 2 heads cattle. 2022, nalaman ko na may programa ang DA, Young Farmers Challenge. Hindi ako nagdalawang isip na sumali dito kasi malaking opportunity ito pag nanalo. And luckily, nanalo ako up to the regional level at yon ang nakatulong sa akin para pang-expand ang aking farm. Ang farm ko ay solo kong minamanage at ito ay kasalukuyan nakarehistro sa DTI. Ang serbisyo na binibigay dito sa aking farm, which is yung goat, na nagbibenta ako ng mga quality breeder goats na maaring bilhin ng ibang farm upang ma-upgrade ang kanilang native goat upang magkaroon sila ng dagdag na kita. Para sa aking mga baka naman, pinafatten ko ito upang sa hustong panahon at umabot sa kanilang tamang timbang, pwede na itong maibenta. Meron din akong cow-calf operation, and sa ngayon meron akong 6 na cows or inahin for breeding. Nag-venture ako ng livestock farming kasi dito sa aming lugar mabato talaga, at ito ay nakita kong oportunidad kasi napaka-suitable ito sa pag-aalaga ng kambing at baka, at mayroon ding mga area na pwede kong ma-develop upang mapagtamnan ko ng
iba't ibang forage. Yung natanggap ko na financial grant mula sa YFC program, yun ang nagpalago sa aking farm. Ang total amount na natanggap ko na financial grant is 200,000 na binili ko at ipinitayo ko ng feedlot at bumili din ako ng isang cattle for fattening at nakabili rin ako ng forage chopper, bili din ako ng sidecar para sa easy transport ng aking mga forage. Simula nang ma-expand ang aking farm, ang naitulong ko sa kapwa ko magkakambing or farmer, makapag-upgrade ng kanilang goat at makapag-provide rin ako ng technical services sa kanilang mga hayop. As an livestock technician and a farm owner, nakatulong ako sa pag-provide ng technical assistance like artificial insemination in pig and cattle. In year 2022, ang na-generate ko na income ay more or less 50,000 kasi ang focus ko ay paramihin sila muna. Meron din akong maraming challenges na na-encounter. Sana po dito ay yung mahal na labor cost at yung mga materials kasi malayo ang aking farm sa main road at yung ibang equipments at ang ibang materials or mga machineries ay sa neighboring provinces ko pa binili. At isa rin sa mga challenges ko is yung time management kasi 8 hours din akong nag-work as a regular employee at kailangan ko upang bumiyahe ng 30 minutes a day to and from. Ang naisip kong solusyon is talagang hands-on ako dito sa farm. By 4 to 5 o'clock, gumigising talaga ako para kumuha ng mga kumpay at lagaan ang hayop. At pag uwi ko after work, diretso ako sa farm. At ang isang strategy rin na ginawa ko upang maging successful livestock raiser is ako ang gumagawa ng kanilang silage at yung sinusiguro ko talaga yung kanilang forage security. At meron akong sapat na pagkukunan ng Napier and other nutritious na forage at food supplement gaya ng kamuting kahoy at yung at UMMB. Ang main purpose ko dito sa aking farm is maging inspirasyon ng mga kabataan at para rin makatulong sa kanila na matuto at ma-encourage na mo venture dito sa agrikultura kasi may pera dito. Gusto ko ring ma-showcase ang farm ko para sa mga kabataan. Goal ng aking farm is to be a well-known full-blood boer goat supplier and gusto kong maging learning site. Ang ma-advise ko lang para sa gustong mag-venture sa livestock racing, sa goat and cattle na dapat may karoon sila ng dagdag na kaalaman sa pag-aalaga ng hayop at i-consider nila yung forage area which is very vital sa livestock farming. At saka kailangan din ng hard work, perseverance at saka patience kasi hindi ito overnight success. Gusto kong magpasalamat sa Panginoon at sa pamilya ko na palaging sumusuporta sa akin and also rin kay Senator Amy Marcos through the Department of Agriculture sa financial grant na natanggap ko. Gusto ko rin magpasalamat sa DAEDI sa mga trainings nga natanggap ko sa MAU, MLGU at saka rin sa Provincial Veterinary Office. Pagkain sa buong bansa, masagan ang ani, mataas na kita, maulad na At inyong narinig ang natatanging kwento ng tagumpay ni Mr. Sumundong mula dito sa probinsya ng Siquijor. Naway na-inspire ang ating mga tagapanood, lalo na sa mga kabataan na gustong mag-venture sa agrikultura at maging interesado sa kabutihang maidudulot ng pagsasaka sa ating lipunan. Maraming salamat sa inyong panonood sa aming handog na kwento. At magkita-kita tayong muli sa mga susunod pang kwento ng tagumpay na aming ihahandog sa inyo. Mula dito sa probinsya ng Siquijor, ako ang inyong Agri-Patroller, MJ Banglos.